Ang kwento sa nakasarang pinto. Dalawa ang kwarto sa inuupahang bahay ng mag-asawang Grace at Hill. Pero isa lang ang inookupan nila. Yun ay ang tulugan nilang mag-asawa. Ilang buwan pa lang silang kasal. Ginawa na muna nilang bodega ang bakanting kwarto habang wala pa silang anak. Palagi muna yung nakakandado. Si Grace mismo ang nagkakandado at nagugulat na lang siya sa tuwing makikita niya nakabukas ang pinto sa naturang kwarto. Madalas, ilang minuto lang pagkatapos niya ikandado ang pinto ay makikita na niyang bukas ulit yun. Baka sira na ang kandado, sabi ni Hill. Sinuri na niya ang kandado ng pinto at wala siyang nakitang diferensya roon. Pero pinapalitan na rin niya ang mga kandado doon. Lahat bago. Ngunit ganun pa rin. Kinakandado na niya yon, pero pagkalipas ng ilang minuto ay makikita niyang bukas uli ang pinto. Wala namang ibang pumapasok sa kwarto. Siya lang at ang katulong na nasa bahay kapag araw. Sa gabi lang dumarating si Hill. Ang katulong kapag gustong pumasok sa kwarto ay nagpapaalam muna sa kanya. Mahigit isang buwan nang ganun ang sitwasyon ng pinto ng kwartong iyon. Noong una, ang akala niya ay magnanakaw ang nakakasalisi sa kanila. Pero sino naman ang magkaka-interes kumuha ng mga karton at mga lumang gamit na halos hindi pa napapakinabangan? Kung ganun, sino nagbubukas ng pinto? Multo? Pinanggit na rin nila ito sa orihinal na may-ari ng bahay na inuupahan nila. At marami na ring umupa sa bahay, pero kahit minsan daw ay wala naman itong narinig na reklamo na may nagmumulto sa bahay. Wala kasing makapagpaliwanag kung bakit ang pintong may mahusay na kandado ay kusa na lang bumubukas. Lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Minsan ay mungkahi ito ni Grace sa kanyang asawa. Kumiti ito. Aalis tayo ng bahay dahil lang sa isang depektong kandado. Wala na tayong makikitang ganitong mauupahan na bukod sa mura ay malapit sa trabaho ko, sabi ni Hill. Hindi nga depektibo yung kandado sabi niya. Naiirita na siya tuwing mapag-uusapan nila ang nangyayari sa kwarto at palaging ang kandado ang nasisisi. May makapangyarihang nilalang na nagbubukas ng pinto. Hindi ka ba natatakot na kaya mura ang upa rito ay dahil nga may multo? Bakit? May nakita ka na ba? Tanong ito sa kanya. Wala pa. Tumawa ito. Pag may nakita ka na, saka tayo mag-usap ulit. Walang nagbago ng mga sumunod na araw. Ikakandado niya ang pinto at halos malingat lang siya ay makikita niyang bukas na naman iyon. Parang may kasama talaga silang multo sa bahay. Kumakabog ang dibdib ni Grace sa tuwing maiisip niya kung anong magiging reaksyon niya sa sandaling makita niya ang multong iyon. Parang magpapasalamat pa nga siya kung multo lang ang isang taong namatay ang gumugulo sa isipan nila. Paano kung isa pala iyong masamang espiritu o demonyo na ang balak ay hilahin silang mag-asawa sa impyerno? Binanggit ulit ni Grace sa kanyang asawa, ngunit ayaw pa rin itong umalis sa bahay. Ang usapan natin, aalis lang tayo pag may nakita kang multo. Paalala nito sa kanya. Kung walang multo, sige paliwanag mo nga kung bakit nagbubukas sara ang pinto. Naiiritan na rin sa katotohanan sa araw-araw na ginawa ng Diyos wala silang pinagtalunang mag-asawa kundi ang isang pinto na nakakandado at nagbubukas sara. Bakit ako magpapaliwanag? Ang usapan natin pag may nakita kang multo, tapos, natatawang sabi nito. Saglit pa lang nakatalikod si Grace pagkatapos kandado ang pinto ng silid, may narinig na siyang paglangit-ngit ng isang pintong marahang bumubukas. Paglingon niya, nakita niya na ang pintong ikinandado niya ay unti-unting nagbubukas. May nakita siya sa loob ng kwarto nang magbukas ang pintuan. Isang babae nakaupo sa sulok ng kanilang kwarto. Nanlamig agad ang buong katawan ni Grace. Sa wakas, nagpakita na sa kanya ang multo. Walang kama sa kwarto. Ang naroon lang ay ang mga kahon at mga sira-sira nilang gamit na hindi pa nila napagdesisyonan kung itatapon ba o susubukan pang ipagawa. Pero ngayon, habang nakatayo siya sa harap na nabubukas na pintuan ng kwarto nila,
Nakikita niya ang isang babae nakaupo sa gilid ng isang malapad at mukhang napakalambot na kama. Bukod sa kama na ito ay nakikita rin siyang silya, tukador, mesita at aparador sa loob ng kwarto. Tumayo ang babae at nakasuot ito ng isang puting damit na umaabot hanggang sakong nito. Maganda ito, maputi ang balat, alon-alon ang mahahabang buhok at katamtaman ng pangangatawan. Halika, pumasok ka, kumakaway na sabi nito kay Grace. Parang na-hypnotize nang pumasok si Grace sa kwarto. May ipakikiusap ako sa'yo, wika ng babae sa malamig na tinig habang hinahawakan nito ang dalawang kamay ni Grace. Parang galing sa nakababad na yelo ang mga kamay nito sa sobrang lamig. Huwag mo na sanang isasara ang pinto ng kwartong ito. Parang batang pakiusap nito. Natatakot ako. Mahirap kasing makulong sa isang kwarto. Maari mo bang gawin niyon? Kasabay niyon ay ang pagluha nito, mga luhang unting-unting naging dugo. Pakiusap, huwag mo na sanang isasara ang pinto. Muling sinabi ito kay Grace. Ang mga kamay nitong nakahawak sa kanya ay lalo pang lumalamig. Parang gusto nang kinawin ang buong katawan niya. Doon na siya nagising. Napasulyap siya sa relo sa dingding nila. Mag-aalas 12 pala ng hating gabi. Kakaidlip pa lang niya, alas 11 siya nahiga upang matulog. Tumayo siya, lumapit sa pinto pero hindi lumabas. Sinilip lang niya ang kwartong na panaginipan niya. Katulad niya ng inaasahan, bahagyang nakabukas ulit ang pinto. Pero bago siya matulog ay sinigurado niyang nakakandado ulit iyon. Hindi na siya naglakas ng loob na lapitan ang kwarto at muling isara iyon. Natakot siya na baka naroon ulit ang babaeng nakaputi at lumuluha ng dugo. At nang sumunod na araw ay nagpatawag na sila ng pari at napagdesisyonan nila na pabendisyonan ng kwarto. Humingi na rin na sila ng permiso sa may-ari ng bahay. Pag-akyat nila sa taas, hinayaan na niya munang makapasok sa kwarto ang pari. Humawak siya sa kanyang asawa. Mula nang mapanaginipan niya ang babaeng yun, ay nagkaroon na siya ng isang matinding takot sa kwarto. Habang nagmimisa ang pari, ay biglang malakas na kumalabog pasara ang pinto. Tinangka ni Hil buksan ng pintuan, ngunit hindi niya ito magawa. Sa pagkagulantang nila, mula sa labas, ay nakita niyang tumatagos sa pinto papasok sa kwarto ang babaeng nakita ni Grace sa panaginip. Bakit yung binabasbasan ng kwartong ito? Bakit kayo nagmimisa rito? Pasigaw na sinabi ng babaeng habang lumulutang ito sa ere. Walang demonyo sa loob ng kwartong ito. Ako lang ang nandirito. Ang tanging kong hinihiling ay huwag niyong isara ang pinto ng kwartong ito. Kasunod na iyon ay nakita niyang lumuluha na naman ang babae ng dugo. Ang mga sumunod na pangyayari ay bigla na lang nabagsakan ng mga kisame sa loob ng kwartong iyon. Ang tanging hiling ko lang sa inyo ay hayaan niyong bukas ang pintuan ng kwartong ito. Sigaw na nakalutang babae na lumuluha ng dugo. Sumisigaw ng magising si Grace. Isa lang pala itong masamang panaginip. Naalimpungatan sa tabi niya ang kanyang asawa at nagtanong, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ano bang napanaginipan mo? Umiyak na lang at biglang yumakap ito sa kanyang asawa na si Hil. Dinalaw na naman daw siya ng isang magkasunod na masasamang panaginip. Kaya ng araw ding iyon, hindi isang pari kundi isang grupo ng mga paranormal investigators ang dinala ni Hil sa kanilang bahay. Dinala nila ito sa misteryong kwarto kung saan nagkulong, nagsuri at nagsagawa ng mga ritual ang mga ito. Ilang oras na natili sa kwarto ang mga ito bago lumabas. Ayon sa mga ito, isang kaluluwa ng babaeng nagngangalang Celeste ang naglalagi sa kwarto. 20 taong gulang ito nang mamatay, mahigit na 5 taon na ang nakararaan. Nagmula ito sa isang malayong lalawigan, ngunit gumagala sa kung saan-saan ang kaluluwang ito. Palaging naghahanap ng para dito ay ligtas na kanlungan. Pumapasok ito sa bahay na mapili nito at nagkukulong sa loob ng isang kwartong walang umuuko pa. Ayaw ng multo nito na naisinasara ang pinto ng kwartong kinaroroonan nito dahil may kaugnayan ng nakasarang pinto sa naging kamatayan nito.
Ayon sa mga psychic, inilahad ni Celeste sa mga ito na naulila ito sa magulang noong 16 na taong gulang pa lamang ito. Kinupkup ito ng tiyuhin at tiyahin nito na parehong nagmamalupit sa kanya. Isang kasalanan daw ang binibintang kay Celeste na mag-asawa at ang parusang iginawad ng mga ito ay kinulong ng mga ito si Celeste sa isang kwarto ng isang haunted house na pagmamay-ari ng mga ito. Ayon kay Celeste, ikinandado raw ng mag-asawa ang kwarto at nagbantang palalabasin lang ito kung aaminin nito ang kasalanan. Ngunit wala raw talagang alam si Celeste sa binibintang ng kasalanan ng mga ito. Alam din ni Celeste na kapag inamin niya ang kasalanan ay pakukulong ito ng tiyuhin at tiyahin nito. Sa kwartong pinagkulungan kay Celeste, araw-araw at gabi-gabi raw na niya nakikita ang mga multo ng mga maligno na sari-saring impakto gaya ng tiyanak, aswang at duwende. Wala raw ginawa ito kundi ang tangkaing buksan ng pinto ng kwarto na mahigpit na nakakandado. Araw-araw ay mabaliw-baliw ang pobreng dalaga sa loob ng kwarto. Natakot ito na darating ang araw at kakainin ito ng mga nakikita niyang mga maligno. Hanggang sa makatagpo ng lubid sa loob ng kwarto si Celeste na ginamit ito sa pagbigti. Nakiusap ang mga paranormal expert at nangako naman ang kaluluwa nito na maghahanap ulit ng isang kwartong maaaring maging tahanan na niya na palaging nakabukas ang pinto.